Love triangle ang tinitignang anggulo sa pagpatay sa isang dating lakambini ng Bulacan. Ang biktima ay binaril sa ulo ng lalaki na nag-deliver sa kanya ng bulaklak at tsokolate. Ang tingin ng pulisya, inupahan lang ang dalawang nag-deliver para itumba ang dalaga. May hinala na rin sila kung sino ang utak ng krimen. At yan po ang tinutukan ni Tina Panganiban-Perez. Nag-iisang anak na babae si Mary Christine Balagtas, gitna sa tatlong magkakapatid. Lakambini ng Bulacan noong 2009 at naging mutya ng Malolos at ng Plaridel. Pero sa isang iglap, nakitilang kanyang mga pangarap. Basado alas 9 ng umaga nitong Miyerkules na may mag-deliver ng mga bulaklak at tsokolate sa bahay ni na Mary Christine. Pagtanggap ng dalaga sa padala, bigla siyang binaril sa kaliwang sentido ng isa sa mga lalaki. Isang putok lang siya. Tapos ay pumutok bali yung baril na yun. Nakita ko nakahandusin yung anak ko sa gate namin. Tumakas ang dalawang suspect sakay ng isang motorsiklo. Dead on arrival sa ospital ang 23 years old na dalaga. Sabi ko, anak, gumising ka, lakas ang loob mo kasi kita talaga na sa ospital. Ang dalawang nag-deliver, mga suspect. Pero hinala ng pulisya, hindi sila ang mga mastermind. At ang anggulong tinitingnan, love triangle. Sabi nung inay, wala naman silang naman silang kaaway. Maliban lang dun sa boyfriend ng kanyang anak na may asawa. Masasabi po ba natin na yung mag-asawa ang primary suspect? Mastermind. Mastermind. So, since they're masterminds, ang sinasabi niyo po, yung dalawang naka-helmet, bayaran, gun for hire. Gun for hire. Kasi parang kinising pa sila kinising yung bahay. So, ibig sabihin, ibang bayan yung suspect. Ilang beses na rin daw nakausap ng nanay ng biktima ang misis ng boyfriend ng kanyang anak. Yung asawa ng lalaki na OFW, ano ang tawag niya sa kanya na kung maaari iwanan yung lalaki. Yung kwento ng nanay is yung lalaki gusto niyang hiwalayan yung babae, yung asawa niya sa abroad. Kaya lang medyo din natatakot Natatandaan ng nanay ng biktima ang itsura ng isa sa mga suspect. Ipapasketch daw yon. Sumuko na lang dahil maawa naman sila dun sa biktima. Walang kaalam-alam, may problema mag-asawa. Pinuna rin ng nanay ng biktima ang maluwagan niyang seguridad sa kanilang subdivision. Iisa lang ang naka-duty gwardya at ang naka-duty noong mabaril si Mary Christine. Palipat nga dahil nakabahan yun dahil yung bago din kasi nga security, wala naman siyang alam doon sa pangyari pero namukhaan yun. Sana po balik kung sino man po yung walang puso balik gumawa sa anak ko na to. Sana ma-explain niya na hindi naman aso ang anak ko para patay nilang ganun-ganun lang. Tina Panganiban-Perez, Nakatutok, 24 Oras.